Nailimpungatan ako nang mapansin kong may mabigat na bagay na nakapatong at nakapulupot sa bewang ko mula sa likod. Agad kong chinek ang oras sa bedside table ko at nakitang 2:00 pa lang ng umaga. Napaigtad ako na humigpit ang kapit ng bagay na iyon sa akin. Hindi naman ako kinakabahan kung ano man ang bagay na iyon. Kinuha ko ang dulo ng comforter na nakatakip sa katawan ko bago unti-unting itinaas, and there I saw his hands sneaking and hugging my body. Paano siya nakapasok dito? Nalock ko naman ang pinto ah. Tsaka ko lang din napansin ang hiningan tumatama sa leg ko. Dahan-dahan akong tumalikod para tignan siya. He's sleeping peacefully. Chase is sleeping peacefully behind me. Napakagatlabi ako bago tumingin sa mukha niya. Initras ko ang leeg ko at maingat na iniangat ang ulo niya para maihiga ng maayos. Nangangalay na nga kasing leeg ko kung hindi ba naman kasi kulang na lang ipatong ang buong ulo niya sa akin eh. Tsaka ko lang naisip na baka ginamit niyang spare key na binigay ko sa kanya. Hindi ito ang unang beses na magising ako sa gabi na nasa tabi ko na siya. Dahil noong sa Spain pa kami, ay nagagawa niya din to na hindi ko man lang mapigilan. Damn, this is so wrong. Walang label pero ganito. Bale walang status na meron kami sa buhay. Hinawakan ko ang kamay niyang nakapatong sa bewang ko bago ko siya kinumutan ng maayos. Inayos ko ang buhok niyang nakatabing sa bandang mata niya. Napangiti ako. He deserved everything. I won't leave you. Hindi ko gagawin sa iyo ang sakit na naranasan ko. Mula sa pagtitig sa mamo niyang muka ay unti-unting pumikit ang mga mata ko. Clark POV. Dude, tama na yan. Binigyan ko siya ng death glare bago uminom ng isa pang baso ng alak. Tumahimik ka. Oh, come on. You've been drinking since 5 in the afternoon? Damn, dude. 2:00 na ng madaling araw. Sigaw niya. So ano? Hindi ako lasing. Saad ko. Oo nga. Malakas ka nga naman kasi sa inuman pero tingin mo maganda yan para sa'yo? May pamilya kang uuwian. Sarcastic kong tawa. Wala akong pakialam, Patrick. Napatingin ako sa kanya. Gusto mo ring maglasing, alam ko. Mas malala ang sitwasyon mo kaysa sa akin. Napaiwas siya ng tingin. Huwag mong ibahin ang topic. Bakit? Ang buong mundo ay laban sa'yo ng iyong manliligaw? Paano mo masasolusyonan iyon, ha? Sabi ko nang walang iniisip. Nasa kondo ko na kami. Nagiinuman na kami simula nung tinawagan ko siya para samahan ako. And besides, may malaking problema din siya. Hindi ko alam. Paano ko inilagay ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Tumawa siya at uminom ng kanyang alak bago ipahinga ang kanyang likod sa sofa. Ikaw dapat ang sisihin mo dito. Ikaw din dapat ang sisihin ko dito, Patrick. Inilapag ko ang baso ko sa mesa bago ako huminga ng malalim. Kaibigan kita pero hindi mo sinabi sa akin ang lahat. You know what, Clark? Friends didn't mean to be honest to each other. Ngunit para sa ng kaibigan, sigaw ko. Dad it! Kung sasabihin niya ko ang lahat, hindi ko mararamdaman ang sakit na ito. Ang sakit na ito. You give me reason para hindi ko sabihin sa'yo. Sinasaktan mo siya. Akala ko hindi mo siya mahal at gusto mo lang na bantayan ko siya. He said. Dude, una pa lang gulo na ako sa'yo. Si Joy ang mahal mo pero nakilala mo lang si Danica noon. Inutusan mo na agad akong maging butler niya. Binibigyan kita ng pera, Patrick, at iyon ay para sa pagsasabi sa akin ng lahat. Yes, pero hindi ko aakalaing sasaktan mo siya. Para saan pa't ginusto mo kong maging butler niya? I did that to watch her every move. Hindi ko siya kilala noon, okay? And I hurt her cause he hurt Joy that time. Wala kang kwenta, pare. Bakit ka pa kasi nadisgrasya? Ayoko makipagtalo o makipagtalo sa kanya. Gusto ko lang maglasing. Ayoko sa nananakit, pare. Tama lang ang ginawa kong wag sabihin sa iyo ang tungkol sa kalagayan niya. But damn, she almost died in my arms. In my arms, Patrick. Tinignan ko siya ng masama. If he told me everything, hindi ito mangyayari. And that's not my fault. Ang tanga mo, Clark. Hanggang ngayon nagiging bulag ka pa din sa katotohanang sinasabi sa iyo ng taong sinasabi mong mahal mo. He stood up and gave me a simple smile. Anong ibig mong sabihin? Nagsimulang lumabo ang paningin ko dahil sa alak. Damn, ngayon ka patatama? Bago siya mawala sa iyo, sinabi pang siya yung batang yon, pero mas pinili mong iwaglit sa isipin mo. Seryoso siya. Ramdam ko sa boses niya. Damn, kaibigan ko na siya simula nung ako ay 16 na taon. Alam kong dahilan ng paglalasing mo dahil sa pagbabalik niya at alam ko na may ginawa ka. Nalaman at napagtanto ko noong mawala siya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Nauokupado ang isip ko.
I saw them in my private park and it's hurt. Naramdaman kong may tumulo sa pisngi ko. Oh, don't tell me na umiiyak ako. Damn it! I closed my eyes at hinayaang mahuyog ang mga luhang ayaw kong ilabas sa loob ng ilang taon. Akala ko magiging madali lahat. I thought it would be easy, but it's not. Sa pagdaan ng taon, madami akong ginawa, madami akong nalaman. I did everything para malinaw ang bumabagbag sa damdamin ko. At ngayong malinaw na ang nararamdaman ko, tsaka ko na lamang, baka huli na pala ako. Danica POV. Nagising ako kinaumagahan nung wala na akong katabi. Napailing na lang ako siguradong tatanggi siya kapag sinabi ko na nalaman kong pasimpi siyang natulog sa tabi ko. Mabilis akong nag-ayos at naligo. Pagkatapos ay nagpa siya akong bumaba. It's 8 o'clock in the morning. Nagugutom na din ako. Wala akong gagawin ngayon. Hindi pa naman tumawag si manager para i-update ako. Malayo pa lang ay naamoy ko ng mabangong amoy ng sinangag na kanin. Patakbo akong pumunta sa kusina at naabutan ko siyang nagtitimpla ng kape. Good morning, Chase! Patakbo akong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Napatawa na lang ako nang muntik niya ng mahulog ang baso. Ganyan lang may ginawa ka nga kagabi? Magandang umaga din. Musta tulog mo? Masarap ba? Tanong ko sa kanya na bahagya niyang ikanatigil. Ayos naman, utal na sagot niya. Kailan ka pa natutong magsinungaling, Chase? Talaga? Yes, bakit? Masama ba tulog mo? Iniwas niya ang mukha niya sa akin at pumunta sa mesa. Sumunod naman ako sa kanya. Wala lang, nananaginip kasi ako kagabi na nakayakap ka daw sa akin. Napatigil na naman siya. Siyempre, baka ano pang gawin mo manyakis. Hininaan ko ang pagsambit sa huling salita, pero nagulat na lang ako nang bigla siyang magmaktol. Sabi ko naman sa'yo manyakis na kung manyakis, sa'yo lang naman ako lilingkis. Agad kong tinampal ang bibig niya. Hoy, ano ba, nagmamaktol ka sa harap ng pagkain? Ngumuso siya. Pilit kong binaliwala ang cute niyang muka. Hindi pa siya nakaligo, panigurado dahil sa parehong damit niya kahapon at sa magulo niyang buhok na nagmistulang bangs. Bagay maging si Dora. Huwag mo ko nunguso-ungusuan, Chase, ang aga-aga ha, sinasabi ko sa'yo. Ininom ko ang kapeng nakalagay para sa akin. Naglaplapan na nga tayo, bawal pa din magtabi. Pagbubulong-bulong niya pa. May sinasabi ka ba? Sarkastiko kong tanong. Padarag niyang kinuha ang hotdog. Wala ho. Sumandal ako sa upuan at tinignan siyang hinahati-hati ang hotdog niya nasa pinggan niya habang bumubulong-bulong pa. Parang tatabi lang. Rinig ko pang bulong niya. Naririnig din naman. Nakita mo yung ginawa mo sa hotdog Gagawin ko yan hotdog mo pag bumubulong-bulong ka pa dyan. Sita ko sa kanya na ikanatigil naman niya. Hindi niya ako sinagot at dahan-dahan kumain pero panay naman ang paglibot ng itim sa mga mata niya. Iniirapan ako. Huwag kang suplado, bilisan mong kumain at aahitan ko yung bigote mo. Sabi ko sa kanya at sa isang iglap lang ay sobrang lapit na sa akin ang mukha niya na agad ko namang itinulak. Really? Tanong nito na kinairap ko. Tumutubo na kasi yung bigote niya Ngumiti ako. Oo nga, huwag kang mag-alala, hindi ko lalagyan ng trim yung bigote mo.